Okay, welcome to my channel. yun ang mga naririnig natin kapag mga nagbablog. Hi, ganito pangalan. Welcome to my YouTube channel, and for today's video, yan, yung mga classic na intro na ginagawa sa pagbablog, di ba? So, papakilala tayo. Ako po ay isang Mas Batinyo na nasa Marikina. Yan, pinsinimple ko. Actually, yung unang channel name natin ay Lakad ni Bob. Parang ganun. So dahil mas Batinyo naman ako at andito ngayon ako nakatira sa Marikina. So try ko yan ang ano. At sa mga subscriber natin, ilan pa lang kayo. Sana patuloy nyo akong suportahan at bala ko pong seryosohin na itong pagbablog. Ito tuloy-tuloy na natin. So ngayon, ang content talaga natin ay dapat more on travel, kung mga lifestyle, mga ganon, yung mga lugar-lugar. So try natin muna saglit bago magsimula o bago matapos yung buwan na ito. Malapit na kasi, ilang araw na lang eleksyon na. So pag-usapan muna natin, mayroon na ba kayong mga napipiling kandidato na iboboto nyo? Kumusta na? Mayroon na ba kayong line up? Mayroon na ba kayong kodigo, listahan ng mga iboboto nyo? So alam ko yung iba sa atin, meron silang supporters na ng isang kandidato o isang partido, yan, mga ganon. At malapit na pong eleksyon, sana na karamihan sa atin nakapagparehisto na at handang-handa na bumoto. I-exercise po natin yung karapatan natin. Tumalsik pala ako yung karapatan natin na bumoto. Once in a lifetime, hindi, minsanan lang po yan. Minsan na lang po yan na parang mas makapangyarihan tayo sa politiko kasi tayo ang nilalapitan, tayo ang inaamo. So ang tanong ko lang, kasi sabi sa mga mainstream media, bakit naman kasi nagme-mainstream media? Kasi yun naman talaga, parang sila yung pinaka legit, sila yung pinaka basihan, o kumbaga parang sila yung guide, gano'n. Ano na ba nangyari dito? Sabi na dapat bumoto ng tama, iboto yung tama, boto ang totoo, dapat totoo, yan. May tanong lang ako. Kasi pakiramdam natin kapag i-eleksyon, tayong powerful. Power tayo, power. Tayo makapangyarihan. Not knowing na parang hindi naman talaga tayo binigyan ng freedom, di ba? Na akala natin binigyan tayo ng freedom na makapamili ng andyan na yan. Siguro some part o makapamili ng mga iboboto natin kung sino yung gusto natin ihalal o iluklok doon sa pwesto. Halimbawa, mayor, kung sino yung gusto nating mayor, ilagay natin dyan. Pero mayroon akong tanong, what if mga boss, kung yung tawag dito, yung lugar nyo ay parehos bad record, yung may bad record yung tumatakbo. Sige, sa madaling sabihin natin, for example lang to, huwag tayo maglalagay ng lugar para hindi tayo maka-open. What if halimbawa sa pagka-mayor, dalawang politiko tumatakbo, dalawang tao tumatakbo pareho. Paano kung yung dalawang yun, dalawa lang silang tumatakbo, parehos pa bulok, o parehos pa sila may background ng corruption, or parehos sila may masamang track record, o parehos sila, sabihin natin, may hindi magandang ginawa, or hindi malinis yung reputasyon. Paano na? Ano ba gagawin natin dyan? Kasi di ba dapat iboto ang totoo? Paano kung ang dalawang kandidato parehong hindi totoo? Iboto daw ang tama. Paano nga kung ang dalawang kandidato na yan ay parehos hindi tama ang ginagawa? So paano na, anong gagawin natin? Ibig sabihin pala, itong sinasabi ko hindi lang to hypothetical na theory na gawa-gawa lang. Actually, kung kayo katulad ko na probinsyano at yung probinsya nyo ay hinahawakan ng mga political dynasty, mga angkan-angkan dyan, sigurado ako na hindi ganun kalinis yung takbo ng politika dyan sa lugar nyo. Sigurado ako na hindi rin ganun kalinis yung pamamalakad ng gobyerno dyan sa lugar nyo. Alam nyo na yung sinasabi, halimbawa vote buying, di ba?
Alam niyo na yung sinasabi ko kapag nasa probinsya. Siguro yung mga lumaki dito sa Maynila, yung mga tinatawag natin na city boy, city girl, yung mga ganon. O kaya yung mga bata-bata pa na first time voters pa na hindi pa nila alam talaga kung anong kalakaran sa politika. So paano? Yun lang naman ang tanong ko eh. Paano kung halimbawa dalawang politiko magkalaban sa isang pisto? Sabi nila iboto lang tama. Ay paano kung parehas hindi tama? Paano kung parehas kurakot? Either way, kung sino man ang iboto mo, alam mong may hindi magandang gagawin. Paano na pala pag ganon? Hindi yata naisip ng iba yung ganon. Na nag-exist po yung ganong sitwasyon. May nangyayari po talagang ganon, di ba? So, para sa awareness ng karamihan, tinatanong ko din po kung anong solusyon. Comment lang po kayo dyan sa baba kung ano yung magagandang solusyon natin. What if yung dalawang magkalaban na politika na pinaglalabanan nila isang pisto lang ay parehas naman silang ano. So, ibig sabihin, hindi pa rin na-exercise yung freedom natin makapamili kung sino yung dapat ilagay natin sa pisto. So, may mga lugar, may mga bayan, siguro may mga probinsya na nasa ganong sitwasyon. Kaya ang ginagawa siguro ng iba, kaya, di ba sabi natin, huwag kayong, sabi ng, ng mga matutuwid, huwag kayong tatanggap ng bigay. Huwag kayong magpapabayad. Totoo naman yun, dapat huwag kayong magpapabayad. Huwag nyong ibenta ang boto nyo. Huwag nyong ikalakal ang boto nyo, mahalaga yan. Para yan sa future ng mga anak nyo at magiging apo nyo. Totoo naman yan. Pero ito nga, paano nga? Kumbaga, pag buboto ka kasi ng tao na ilalagay mo dun sa pisto, iboboto nyo. So, isasalalay mo sa kanila yung future ng anak mo, magiging anak mo, magiging apo mo, mga kamag-anak mo, parang ganon, di ba? So, paano kung yung dalawang politiko na yun na magkalaban, parehas may madilim na future, di ba? So, anong gagawin? Ibig sabihin, parang hindi rin tayo nabigyan ng karapatan o kalayaan na makapamili. So, di ba sa Comelec pa lang sinasala na yung mga pwede kung talagang qualified ka makapagtakbo o may tinatawag siya, halimbawa nuisance candidate ka, hindi ka qualified tumakbo, tatanggalin ka nila. O kaya pwede rin naman bawiin yung COC mo, halimbawa kung napatunayan na may issue ka ng ganito, graft corruption o kung ano pa, pwedeng i-terminate, di ba? So pwede kang pawalang visa. So paano kung halimbawa dalawang politiko parehas kurakot? So anong mangyayari dun sa lugar na yun? Di ba? Anong mangyayari dun? Dalawang magkalaban, halimbawa for mayor, parehas, alam nyo, parehas naman may history ng corruption o parehas hindi pwedeng kasi lagi lang tayo nakatingin sa side sa punto de vista na mayroong isang good one tapos mayroong isang bad one. So naglalaban yung good versus bad, di ba? Laging ganon yung napoportray kahit sa mga mainstream media. Paano kung parehas bad yung tumatakbo? Di ba? Kasi ito napapanood ko lang sa balita o sa mga vlog din. May mga politiko naman na kahit may kaso o kahit convicted criminal nakapasa sa Comelec tapos nanalo pa Yung iba kahit may mga kaso naman nanalo pa rin pasado sa Comelec nakalusot sa Comelec tapos tumakbo, nanalo pa, di ba? Meron din mang tumatakbo na mga politiko na ngayon kahit may kaso, may ongoing na kaso, nakatakbo pa rin, di ba? Kasi yung sa mga politiko naman na may kaso, magiging inosente sila hanggat hindi napapatunayan na guilty sila sa akusasyon na yun, di ba? Ganun lang. So paano nga? Yun lang naman tanong ko kasi parang hindi ko napapansin, walang nagbablog na political vlogger sa ganong scenario. O baka hindi lang sila naka-experience ng ganon. Alam ko deep down na hindi lang ako. Baka may mga ibang
manonood din ito na politiko o ng mga butante na paano paano. Kaya siguro minsan naisip ko sa probinsya, bakit yung mga tao tinatanggap na lang yung boto at tinatanggap na lang yung sabi na natin vote buying, yung tinatanggap na lang yung pera tapos binuboto na lang kung sinong maisipan lang iboto kung ano. May iba naman ginagawa, kabilaan yung tanggap sa kabila, tapos iboboto na kung sinong gusto nila. Kasi siguro, kaya tinatanggap kasi may mga nakausap din ako na parang nawala na rin ng pag-asa kasi yun na nga, paano ka magkakaroon ng pag-asa? Kung alam mo naman in the first place, yung tumatakbo ay parehas naman may history ng kurakot o halimbawa sa bayan mo, napuntahan mo, alam mo naman na parehong kurakot yung tumatakbo o parehong may bad record o parehong pareho talagang hindi gagawa ng maganda. Yung traditional na politiko talaga na alay, o kaya dalawang politiko parehas dynasty nagbabanggaan, paano? Siguro ang magiging sagot diyan yung pinaka least guilty na lang. Yung pinaka hindi gaanong masama ang ginawa. Kumbaga halimbawa yung isa nagnakaw ng 1 million, yung isa nagnakaw ng 900,099. So least guilty siya kasi 909,099. Ito na lang iboboto kasi least evil siya o para ganun ba? So yan lang naman ang tanong ko. So sana masagot paano? Paano, 'di ba? Paano nga ba? So hanggang dito na lang at usaping politiko yung tinatanong natin. Pakisagot na lang mga boss. Ako din naguguluhan. So hindi ako nag-vlog para i-inform sa inyo na dapat pakinggan nyo. Kumbaga, yung punto lang na yun ang yung ni-raise ko for awareness para kung sakaling may viewers tayo, hindi ko alam kung may manonood sa vlog na to, bahala na. Kasi napakababa ng subscriber natin. So sa mga dyan, sa mga active dyan o sa matatalino, kung meron kayo may bibigay na payo para malinawan tayo, pati ako mismo malinawan, paki-enlighten po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless. At baka itong huli ng political na tema na iba-vlog natin. God bless po sa ating lahat. At good luck sa Pilipinas.